Ka-Express, grabe ang balik ni Kai Sotto, hindi lang comeback story, parang blockbuster plot twist na kailangang panoorin ng buong basketball world. Mula sa ACL tier nitong January hanggang sa tahimik na rehab at ngayon sa mabilis na progreso, biglang nagbukas ang posibilidad na NBA ready na si Kai matapos ang isang taong paghahanda at ang buong rehiyon pati ang Japan B-League ay nalilito sa bilis ng pag-angat niya. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Nag-undergo siya ng ACL surgery at ang timeline ay 9 to 12 months recovery ay laging nakakabit sa usapan, kaya bawat maliit na milestone ni Kai ay instant headline. Ngayong sinasabi ng team na on track si Kai at nakabalik na siya sa non-contact training, nag-alab ang expectations. Posible nga bang makabalik siya sa January at maging competitive agad? Walang sagot, may dahilan para maniwala, pero kailangan pa rin ng science at pasensya. Ang pinakamagandang twist, habang nagpapagaling si Kai, ay pumirma siya ulit sa Koshigaya Alphas at naimbitahan sa Japan B-League All-Star Asia activities, senyales na ang liga mismo ay nakakakita sa kanyang value at marketability. Kahit hindi pa full minutes ang kanyang laro. Para sa isang bata, may 7-3 frame na may rim protection, passing tag at growing perimeter game. Ito ang klaseng momentum na pwedeng gawing springboard patungo sa mas malaking opportunity. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang injury ay isang perverse way, naging blessing in disguise. At bakit? Dahil binigyan si Kai ng isang buong taon para tumuon sa strength, mobility at IQ ng laro. Hindi lang pagpagaling sa kanyang ligament, ang resulta, mas matatag na katawan, mas maayos na footwork at malinaw na improvement sa decision making na madalas hindi napapansin sa mabilis na career runs. Ito ang pinagkaiba ng atleta na mubalik at atleta na nag-level up. So ano ang kahulugan nito para sa Gilas at para sa mahal nating basketball nation? Kung ang January return ni Kai ay matutuloy at matagumpay ang kanyang reintegration, hindi lang magbabago ang lineup, magbabago ang buong identity ng Gilas sa susunod na windows. From rim protector to high post facilitator, si Kai ang perasong pwedeng mag-unlock ng bagong defensive toughness at interior spacing na matagal nang hinahanap. Kaya habang may cautious optimism, iisa ang sentimento, handa na ang bansa para sa isang bagong kabanata ng pag-asa. Kung sakali man talagang mag-peel off ang tape at mag-step si Kai sa competitive action sa January, handa na ba ang mundo para sa NBA Ready label? Ginulat na niya ang Japan. Ngayon, baka buong mundo na ang kanyang gugulatin. At ito ang hindi inaasahang plot twist sa career ni Kai. Ang injury na dapat ay puputol sa kanyang momentum ay siya palang magbubukas ng pinakamalaking leap ng kanyang buhay. Nitong January, inanansya ang kanyang ACL tear, parang bumagsak ang buong mundo ng mga fans. Malinaw pa sa alaala ng lahat ang kaba, ang lungkot, ang fear na baka iyon na ang magiging hadlang sa kanyang NBA dream. Pero ngayon, pagpasok ng 2026 season, ibang kwento ang maririnig natin. Kai is back, stronger, smarter, and more complete than ever. Dito na pumapasok ang pinaka-shocking revelation. Ayon sa mga insiders, trainers, at mismong kampo ni Kai, ang buong 12-month recovery period ay naging mas malalim kaysa sa simpleng rehabilitasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatibay ng kanyang tuhod, naging full body rebuild ang naganap. Pinaghandaan niya ang mobility, core stability, timing, coordination at lahat ng maliliit na bagay na dati ay nalagpasan niya dahil sa sunod-sunod na biyahe, laro, commitment at obligations. Well, sa madaling salita, na-pause ang career pero umangat ang player. At habang nagpapagaling, muling nagtiwala ang Koshigaya Alphas na nagbigay pa rin kay Kai ng kontrata kahit hindi pa siya makakalaro sa unang bahagi ng season. Isang level ng respeto yon kapag ang isang pro team ay willing mag-antay ng buong taon para sa isang injured player. So ibig sabihin lang, alam nila ang value ng batang ito. At nagulat ang Japan B-League na unti-unting inilabas ng Koshigaya Alphas ang updates. Kai is progressing faster than expected. Nakakabalik na siya sa controlled on-court movement. Nakakapasok na sa non-contact practice. At ang pinakamalaking balita, target return ni Kai ay January. Kung totoo ang timeline na yon, ibig sabihin halos perfect ang kanyang recovery. Ang ACL comeback ay kadalasan 9 to 12 months bago maging safe sa competitive action. Kung nasa January sa susunod na taon ang target ni Kai, so ibig sabihin, nasa ideal zone siya ng rehabilitasyon. At dito lalong nagugulat ang mga fans,
Hindi siya nag-slow down, kundi mas lumalakas pa ang kanyang katawan. At dahil hindi siya nagmamadaling bumalik, nagkaroon siya ng rare opportunity na halos walang atleta ang nakakukuha. Isang buong taon ng pure training, zero wear and tear, focused development at guided strength program. Ito ang tipo ng preparasyon na nakukuha lang ng mga NBA rookies na nawawala sa isang season, tapos biglang nag-level up pagbalik. Maraming eksperto ang nagsabi, kapag ginawa mo ng tama ang ACL recovery, hindi lang bumabalik ang player sa dati, nagiging mas explosive pa at mas stable ang foundation. At ngayon, ang nagiging narrative, ang injury ni Kai, ang naging forced reset na hindi niya alam na kailangan niya. Dati, kulang siya sa physical strength para mag-survive sa NBA level play, pero ngayon, bawat update na lumalabas ay nagsasabi, mas ready na si Kai kaysa dati. At kung magtuloy-tuloy pa ito, baka ang sinasabing lost year ay siya palang magiging breakthrough year niya. The comeback is real and the world is starting to notice. At dahil sa forced one-year reset, nagkaroon siya ng pagkakataong itama lahat ng kanyang kahinaan na hindi niya nagawa ng oras ng sunod-sunod na commitments niya. Gilas, Adelaide, Hiroshima, NBA G League at Japan B-League, hindi nagkaroon ng tunay na off-season si Kai sa loob ng 5 taon. Lagi siyang lumilipad, laging naghahabol, laging nag-adjust. Pero ngayong 2025 to 2026 season, sa wakas nagkaroon siya ng full year para muling buuin ang kanyang sarili bilang atleta. Sa updates na lumalabas mula sa Japan, lumilinaw na ang mga pagbabago. Una, nag-improve ang kanyang footwork, mas mabilis ang drop steps, mas efficient ang pivoting, mas balanse ang base. Ito ang isang napakalaking factor kung bakit hirap siya dati sa mas malalakas at mas mabilis na kalaban. Ngayon, ayon sa mga trainers, mas explosive at mas stable ang unang hakbang niya na perfect para sa isang 7'3 center. Pangalawa, nag-level up ang upper body strength ni Kai. Dati, wala siyang problema sa height, pero hirap siya makipagsabayan sa banggaan sa ilalim. Pero ngayon, huwag na raw kayong magulat kung makita natin siyang mas kaya na niyang bantayan ang post actions ng import-level big man ng Japan B-League. Sa shooting naman, dito talaga ginulat ang mundo ni Kai dahil hindi siya pwedeng dumepensa at tumalon ng matagal na puwersa siyang tutukan ang touch, consistency at shooting form. At ang resulta, may mga reports na mas accurate na ang kanyang mid-range at corner 3. Hindi man siya gagawing stretch big na Koshigaya Alphas kagad, pero kapag naging weapon ito, ibang klase ang magiging value ni Kai. Lalo na sa modern NBA na hinahanap ang big man na kayang tumira sa labas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.